running for president po sa 2028 and saying that she could not take sitting down daw po the continued backsliding of the country. Well, of course, we respect the opinion of the Vice President in her desire to serve the country. Lahat naman po tayo may karapatan na magserbisyo, magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Doon naman sa punto na backslide, I think this has also have to be substantiated by data and proof, kasi to be fair, tingnan muna natin kung ano yung mga basihan ng ating statements, especially kapag tungkol ito sa performance ng ating gobyerno. Meron pa kayong lalabas na alliance? Lumabas na yata lahat eh. Meron, si Wilkins yesterday presented himself before the office of the Sergeant at Arms at nandiyan siya ngayon sa detention facility. Meron kaming schedule na tinitingnan for next week, yung another Quadcom hearing. Siguro sunod-sunod dahil meron din tayong na buong TRICOM naman nung bago mag-break. So I think baka mag-schedule din tayo ng another hearing dyan. And also yung Quintacom. So itong these coming days until we adjourn on Feb, siguro sunod-sunod na hearing. Of the three complaints being refiled pero consolidated na, may option po ba kayong gano'n? Well, doon mag-refile ba? Or parang gagaling pa rin sa ibang set ng complainants? Bali yung first three. So yung first three, so ang proseso kasi pag na-endorse niya na yan kay Speaker, dadalhin niyan sa, i-refer yan sa Committee on Justice. So doon magkakaroon ng consolidation. At doon siguro pwedeng pirmahan yan mga kasama namin kongresista. Pero hindi option yung tatlo, i-consolidate nyo nung complainants, tapos i-refile as a new complaint. Ay, mukhang hindi pa nangyari yan sa history. Pero titignan natin yung possibility. Pero kayo ba, pag natuloy yung board impeachment complaint, you're willing to endorse para makuha yung 103 na kinakaila? Sure, oo. Endorse namin nga lahat ng mga pagkakataon na pwedeng ma-impeach o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte ay gagawin namin. Yun lang po, dun sa show of force ng INC kahapon, and how will that affect yung decision of Congress whether to endorse or not the impeachment complaints? Well, we expected that, sabi ko nga kanina, December pa lang, naririnig na namin yung mga ganyan announcement ng INC. We have to be relatable kasi nga mag-e-election, kaya ganyan. Alam niyo naman ang papel ng INC kapag ka-election, pupunta sa kanila yung ibang mga kandidato. Kung magkakaroon ng epekto, makikita natin yan actually sa resulta ng election ng 2025. But then, ngayon pa lang, sinasabi na namin na maliit din naman lang na bahagi yun. Ang in totality naman natin talaga titingnan yung usapin ng accountability ng Vice Presidente kaugnay sa confidential funds. Hindi natin dapat yung mga issues na ito ay pinalalangkas at sinasabi na mag-unity yun muna tayo. Kung wala namang justisya na makukuha ang taong bayan at hindi rin magkakaroon ng truth or accountability talaga yung mga nasa highest position in our land. So, that's a battle for the President. Ayaw natin ng gano'n. Kaya parang for this reason, kahit pa sabihin mong 1.5 million yan na lumabas, it's not the totality ng Filipino people asking for justice doon sa mga nangyari o naganap na paglustay ng pera ng taong bayan. Mamaya, hindi naman, well, itong show of force ng sektang Iglesia ni Cristo ay hindi naman niya naka-apektado, particularly sa amin, sa mga kabayan. At kahapon din sa pagkausap natin sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso, ay, well, wala rin naman silang pakialam at on the top of their mind pa rin yung impeachment, yung pagpapanagod kay Sara Duterte doon sa ginawa niyang misspent noong confidential funds. Kaya tingin natin ay wala
Sa amin, walang epekto yan. At kami, katulad ng sinabi namin, sana hindi magamit ito, no? Hindi magamit ito ng ni Sara Duterte at ang kanyang pangkat, no? Mga nagsalita na sila, nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa ginawang na tingin natin ay talagang naging shield lang. Kaya walang epekto yan. Tingin ko doon sa ating mga kasamahan dito. Tuloy pa rin ang laban natin sa impeachment. Ma'am, yung sabi ni Sara na tatakbo siya sa 20. Well, gano'n naman ang mga Duterte, no? Sabihin nila, tatakbo, tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya. No? Ngayon niya sinasabi yan, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero, well, sana hindi siya manalo. First, if she will be impeached, no, she cannot run. Diba? Kapag na-impeach siya, hindi siya makakatakbo. Kasi perpetual yun na hindi ka makakatakbo sa posisyon. Tapos, second, kung meron siyang haharaping mga kaso, kailangan harapin niya muna yun. At sa dami ng mga nangyari ng naganap ng nakaraan, I'm sure meron talagang mga cases na maipapile sa kanya. Kasi yun na rin naman yung resolution as of last time. Kung narinig ninyo sa iba't ibang mga pagdinig, isa yun sa mga iniisip. So, it won't be a smooth no? Katulad ng iniisip niya siguro na ang 2028 ay malakas na ang loob niya kasi meron siyang mga ganito na ginagawa ngayon. Pero in fact, sa totoo lang, wala na. Hindi na rin yung tatalak dun sa mga tao na nakakita ng katotohanan ng mga nakaraan.